Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y ipadakip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ika-5 linggo ng 40 araw na paghahanda. At ilang araw na lang po ay papasok na tayo sa pinakamahalagang pagdiriwang, ang Misteryo Pascual. At mamaya o bukas ay sisimulan na natin ang paggunita sa maringal na pagpasok ni Jesus na tinatawag nating ding Linggo ng Palaspas. Atin po munang balikan ang ilan sa mga mensahe at mga kaganapan, ng buhay ni Jesus sa mga ipinahayag at ipinarating sa atin na mabuting balita. Nung Lunes, sa kwento ng ating Ebanghelyo, sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala, ni ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala ninyo." So ito na po yung simula ng medyo mainit na pagpapakilala ni Jesus
sa kung sino o ano ang kanyang identity o pagkakakilanlan, at dito rin po nagsisimula ang matindi ring pagkagalit ng ilang mga Pariseo, mga eskriba o mga pinuno ng bayan noon. Nung Martes, sinabi naman ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. So yung pag sa Ingles mo, no, yung I am. Dahil ang pag sinabing ako'y si ako nga, yan ay ang Diyos. So hindi ito matanggap ng mga Hudyo na si Kristo ipapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Nung Miyerkules, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Nung Huwebes, sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang namumuhay sa aking aral, kailanmay hindi makakaranas ng kamatayan. Ang namumuhay sa aral ni Jesus na ibinigay naman ng Diyos Ama sa Kanya para ituro sa atin kahit kailan hindi mamamatay. Pero yung kamatayan, mamamatay, muling mabubuhay. At yun yung walang hanggang buhay na ipinapangako sa atin. At kahapon, Biyernes, muli pinaalala niya na ako'y hinirang at sinunggo ng Ama. At ngayon po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, narinig natin na matapos nga niyang ipakilala at sabihin, i-reveal yung katotohanan tungkol sa Kanya, siya po ay binalak na nilang patayin. Sabi dito, mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Dahil lamang sa kanila pong nababalitaan na sa Kanyang ginagawa, magaling, mabuti, marami nang sumusunod, nananampalataya sa Kanya, at ito ang ikinatakot ng mga Pariseo noong panahong iyon. Kung kaya, ang sabi nila, kailangan mawala na siya sa mundong ito. Dahil para sa kanila, baka magkagulo. Baka lusubin sila ng imperyo, wasaki ng kanilang mga templo. Kaya ito yung naging plano. Diba? Parang hanggang ngayon, pwede natin masang sounds familiar. Kapag ang isang tao mabuti ang ginagawa, marami ang nananampalataya at sumusunod sa Kanya, pinagtutulong-tulungan kung paano ito pababagsakin, kung paano ito madidiscredit. Pero nawa, katulad ni Jesus, anuman po ang sabihin niya, kaya mahalaga po, pinagigiitan natin, napakahalaga na ikaw mismo matibay ang iyong pagkilala sa iyong sarili. Nang sa ganon, hindi ka panghinaan ng loob at hindi mo itigil ang paggawa ng mabuti o ang pagtulong sa kapwa. Yung reality din, kung gagawa ka ng mabuti, mayroong matutuwa, mayroon ding hindi matutuwa. Huwag mong pagtuunan ng pansin at panahon yung mga hindi natutuwa sa iyo. Ituloy mo lang, magpakatatag at maging matibay sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Amen.